Si Denise Miraflor ay babaeng naghahangad ng mas mataas na pagtingin ng mga tao sa lipunan. Dahil bukod sa isang business tycoon ng daddy niya, kilala din ang apelyido nilang Miraflor sa larangan ng negosyo. Nag-iisang anak si Denise at alam ng dalaga na disappointed ang ama niya dahil babae ang anak nito. At iniisip na hindi niya kaya makipagsabayan sa mga anak na lalaki ng mga kasosyo nito. Ngunit iyon ang mali ng ama niya. Dahil lingid sa kaalaman ng marami, nagsasanay siya at araw-gabing nagtitraining para maging bihasa upang ipagtanggol ang daddy niya sa lahat ng kumakalaban dito. Dahil sa magaling na negosyante ang ama niya, ay makailang ulit itong tinangkang patayin ng mga kalaban nito sa negosyo. Pero walang nagtagumpay ni isa at dahil iyon sa kanya. Kahit hindi kasi sila nag-uusap at nagkakasundo ng ama niya, ay mahal niya pa rin ito dahil ito na lang ang nag-iisang pamilya na meron siya. Ngunit isang umaga, nagulat na lamang si Denise nang sabihin ng daddy niya na magpapakasal siya kay Raiden sa Panta. Ang lalaking noon pa man, kinamumuhian na niya dahil ito ang naging ex niya na sumira sa tiwala niya na muling umibig. Madiin ang kanyang pagtutol dahil ang lalaking ito rin ang hinahanap ng daddy niya na siyang ama ng anak niya. Walang alam ang ama niya na ito ang nag-iisang lalaking iniibig niya at mismong sumira din sa kanyang tiwala. Dahilan para makipaghiwalay siya noon at hindi na ipinaalam na buntis siya ng 1 buwan at si Raiden ang ama. Ngunit sa huli ay wala pa rin siyang nagawa. Ikinasal siya at hindi na siya nakatutol. Nagbitaw kasi ng salita ang daddy niya na ikakasira nito oras na hindi siya pumayag. Ang akala ni Denise ay simpleng kasal lamang at makakapag-asawa na siya. Ngunit hindi pala. Lahat ng iyon ay planado ng kanyang ama. At siya ang tanging pag-asa ng daddy niya na malaman kung ang pamilyang pinasukan ba niya ang siyang pilit na nagpapabagsak sa ama ng dalaga. Paano niya ito maayos at malulusutan kung ang pinaghihinalaan ng daddy niya ay ang ama pala ng anak niya? Makakatakas pa ba siya sa isang plano? O muling mabibihag ni Raiden ang puso niya sa pangalawang pagkakataon? Alamin natin ang buong kwento. Nakaalis na ba sila? Yes, boss. Good. Siguraduhin ninyong nababantayan ninyo si daddy ng mabuti. Opo, boss. Susunod na ako. Huling aniya bago ibinaba ang cellphone. Nagmamadaling nagpalit ng kasuotan si Denise. Isang black skinny jeans at black fitted t-shirt. Tsaka niya isinuot ang black leather jacket. Panghuli ay ang flat boots upang mabilis siyang makagalaw at walang sagabal. Hinila ni Denise ang isang malaking bag sa ilalim ng kanyang kama. Mula roon ay hinugot niya ang isang Armalite at .45 pistol. Nang makuha ang lahat ng kailangan, ibinalik niya iyon sa ilalim at isinukbit ang backpack. Kailangan niyang magmadali dahil ang daddy niya patungo ngayon sa event at sigurado siyang naroon ang nagtatangka sa buhay ng ama niya. 4 ang mga bodyguards ng ama niya. Ngunit alam niyang hindi iyon sasapat, lalo at matinik ang assassin na inutusang patayin ng daddy niya. Humingi ng tulong si Kram at Dan sa kanya, kambal na bodyguards ng dad niya. They know who she is at minsan na siyang nahuli na nakikipagsabayan ng patayan sa mga humarang sa ama niya last week. Nakita nila ang mukha niya, ngunit walang sinabi ang kambal sa tatay niya. Dahil pinagbawalan at binantaan niya ang mga ito. Alam kasi niya na wala talagang bilib sa kanya ang daddy Armando niya. Lalo na nang mabuntis siya ng walang ama ang kanyang dinadala noon. Kahit na makailang ulit na siyang tinanong noon ng ama niya kung sino ang tatay ng bata, wala siyang sinabi. Ni pangalan wala siyang sinabi. Doon nagsimula ang pagbabago ng pakikitungo nito sa kanya. Ano mo'y parang naging kasalanan ng magkaroon ng anak. Kaya para bumawi sa daddy niya, kumuha siya ng coach upang i-training siya para ipagtanggol ang kanyang ama. Kahit doon man lang makabawi siya sa mga naging kasalanan niya dito. Ayaw niyang malaman ng kanyang ama ang tungkol dito dahil alam niya na pagbabawalan siya at lalo at siya lang ang nag-iisang tagapagmana ng mga ari-arian nito. Ma'am, natigil ang paghakbang ni Denise nang mula sa likod may tumawag sa kanya. Yes, Yaya Eli? Napakamot ito ng ulo. Si Baby Amara po kasi ayaw niyang matulog. Gusto daw po niya na basahan niyo daw po siya ng story.
Nakatatlong baitang na siya pababa ng hagdan. Ngunit nang marinig iyon, bumalik siya sa pinakataas. Why, umiiyak ba? Dumedi na ba? Opo, pero ayaw pa daw pong matulog. Basahan niyo daw po muna siya ng story. Agad siyang dumiretso sa silid ng kanyang anak. Mabuti na lang at naisilid niya sa mahabang itim na traveling bag ang mga armas. Ibinaba niya iyon sa pader sa labas ng silid at nagbabalang wag gagalawin. Tsaka niya hinubad ang sapatos at jacket. Hello, sweetie. Ngiting bati niya sa nakahigang cute na batang babae. Nakasandig ito sa headboard ng kama at nakakross ang mga kamay na tila nagmamaldita. Si Amara ay 3 taong gulang na't napakaganda. Hindi rin naman maipagkakaila pero ang hubog ng ilong, labi, mata at kilay ay namana talaga nito sa ama. Pati ang makapal at itim na buhok nitong straight. Kulay at hugis ng mukha lang ang namana ni Amara sa kanya. Mommy? Ngumiti ito nang maupo siya sa tabi ng kama ng bata at lumapit ito't yumakap sa kanya. Taon na rin ang lumipas nang ipanganak niya si Amara. Ngunit hindi niya na iyon ipinaalam sa ex na walang isang salita. Nangako itong pakakasalan siya, pero sa huli, hindi rin naman pala siya paninindigan. Yun pa naman ang pinakaayaw niya. Kaya simula noon, kinuha niya na sa taong iyon ang karapatan sa kanyang anak. Ayaw mo raw matulog? Malambing na tanong niya. Hinaplos-haplos ang buhok nito. Gusto ko po, read mo ko story, mami. Sige, but after this, matutulog ka na anak, okay? Tumango ito, kaya tumayo siya matapos ibalik sa una ng ulo ng bata. The Little Black Duck, ang title ng story na kanyang napili. Habang binabasahan niya ang baby girl niya, ay maya't maya kung tignan niya ito. Nakailang paragraph pa lang siya nang makitang pumikit na ito. Naka-silent ang phone niya at ilang beses niya na iyong nakitang nagring at si Kram ang tumatawag. Nasa tabi lang kasi niya ipinatong ang cellphone upang malaman kung may tumatawag o wala. Inayos niya ang kumot ng anak at saka siya lumabas ng silid dahil mukhang may problema. Yes, Kram? Boss, nasan ka na? Wala kaming backup. Oras na nagka-problema. Sa tono ng boses nito ay parang may nangyayari. Why, what happened? Minamataan akong umaaligid. Mukhang si Sir Armando ang inabangan nila. Sige, maging alerto lang kayo. Paalis na ako. Anya habang palabas ng silid ni Amara. Yaya Elay, ikaw munang bahala sa bata. Tulog na siya, don't worry. Nang makita sa may pintuan ng babae, nagbiling siya kaagad. Sabay buhat ng gamit na iniwan sa gilid ng pader sa labas ng pintuan. Isinuot din ang boots na katabi lang ng bag niyang dala. Opo, ma'am. Anito, tsaka ito pumasok ng kwarto ni Amara. Kailangan niyang magmadali. Hindi po pwedeng kukupad-kupad dahil nasa panganib ang kanyang daddy. Itinigil ni Denise ang kanyang kotse sa di kalayuan. Tsaka siya dumaan sa exitway ng gusali upang makapasok ng tahimik sa loob ng venue. May access siya sa loob dahil hotel nila ang pinagdarausan ng event. Alam na alam ni Denise ang pasikot-sikot sa lugar dahil 3 araw pa lang bago ganapin ang malaking selebrasyong ito. Hiningi niya ang blueprint ng hotel. Kaya alam niya kung paano at kung saan pupwesto oras na nagkaabirya. Ito lang talaga ang tanging magagawa niya upang protektahan ang kanyang daddy Armando. Excuse me? Mula sa kitchen, sinita siya ng chef. Naka-face mask at naka-all black kasi siya at may dala pang mahabang traveling bag na may mabigat na laman. Kinuha niya ang ID sa bulsa at ipinakita rito ng hindi nagtatanggal ng mask at ng kanyang cap. Oh, sorry po miss, sorry po. Anito bago siya dumiretso. Sa kitchen siya dumaan paakyat ng 3rd floor. Doon ay may pinakamagandang lugar upang makita niya lahat ng guests sa loob. Nasa lobby lahat ng guest at nagkakasiyahan. May mga nagsasayawan at kadalasan ay nag-uusap-usap. Mukhang katatapos lang ng pagsasalita ng MC dahil kumakain na rin ang iba. Dire-diretso si Denise sa dulong pasilyo at naupo roon upang gamitan ng binocular ang mga tao. Habang abala sa pagsipat sa mga kahinahinala, tumawag si Kram sa phone niya na agad niya namang sinagot. Yes? Boss, tignan mo ang nasa dulong bahagi ng stage. Ang lalaking naka-headset. Tila may sinasabi ito't kanina pa niya tinitignan si Sir. Hindi siya sumagot. Diretso sa sinasabi ni Kram na tao. Maya-maya
ay biglang kumalabog ang kanyang puso. Malinaw na malinaw sa hawak na binocular kung sino ang tinutukoy ni Kram. Si Raiden Zapanta, ang ex-boyfriend at ama ng anak niya. Are you sure na itong taong ito ang kanina pa nakamasid sa daddy? Anya sa kabilang linya. Yes boss, mula sa entrada. Hanggang sa loob nakatutok lang ang mga mata niya kay sir. Nakita mo ba kung ilan sila? Tignan mo sa guest list, Kram, para masigurado natin kung may iba pa itong kasama. Opo boss. Pagbaba niya ng phone, binalikan ni Denise si Raiden. Ngunit bigla itong nawala sa paningin niya. Kinabahan siya habang hinahanap gamit ang binocular. Maya-maya, nakita niya ng kausap nito ang kanyang daddy. Bigla siyang kinutuban na tila seryoso ang pinag-uusapan ng mga ito. Isang 45 pistol ang hinugot niya sa bag at inalerto ang sarili. Oras na may ginawa ito, hindi siya magdadalawang isip na pasabugin ang utak nito. Lalo na at sariwa pa ang sugat sa puso na ginawa nito. Nasa kaliwang kamay niya ang baril. Kinasa niya agad yun at bumalik sa pwesto. Tsaka niya ibinalik sa mata ang binocular. Ngunit inabot na ng ilang minuto wala man lang nangyayari. Kaya tila bigla siyang nakapag-isip na baka hindi ito ang lalaki. Muling nagring ang kanyang cellphone. Boss, hindi siyang gustong pumatay. Sunod-sunod ang narinig niyang putok ng baril. Bigla niyang ibinaba ang binocular at ginamit ang mga mata upang hanapin ang nagpapaputok. Sa dulong pasilyo sa kaliwa patungo sa kitchen, binaba ni Denise ang pistol at pinalitan ng Armalite. Boss, cover us, boss! Sigaw ni Kram sa kabilang linya. Nang marinig iyon, sunod-sunod niyang pinaulanan ng bala ang lalaking pinupunteriya ang kanyang daddy. 5 ang nakikita niya, 2 na ang nalagas. Alis na, Kram! Bilis! Singhal niya. 6 ay walang katapusan ng bala ng hawak niyang baril. Bawat kalaban na gagalaw, matutumba na lamang dahil sa bilis at asintado niyang mga kamay at mata. Walang nakakakita dahil sa isang malaking vase ng halaman siya nakatayo habang nasa gitna ng mayabong na mga dahon na iyon. Maya-maya siya'y natigilan nang may lalaking nakatingin sa kanya. May hawak itong armas sa kanang braso at nakatitig sa 3rd floor sa mismong kinaroroonan niya. Si Raiden. Naghintay siya na paputokan siya nito. Ngunit iniba nito ang direksyon ng baril at pinatamaan ng isang lalaking nakasunod rito. Natapos ang gulo at naubos niya lahat ng kalaban. Doon siya gumalaw upang umalis na doon at walang makakaalam kung sino ang may gawa nun. Pero nagtataka siya kung bakit may baril si Raiden. Kailangan niyang malaman kung isa ba ito sa mga nais pumatay sa kanyang daddy. Nagising si Denise dahil sa sunod-sunod na katok mula sa pintuan ng kanyang kwarto. Ma'am Denise? Pupungay-pungay siyang tumayo upang pagbuksan kung sino ang istorbong pumukaw sa masarap niyang tulog. Ma'am, breakfast is ready. Ani manang lusing. Mamaya naman ang inaantok pa ho ako. Anya't akmang isasara ang pinto nang sabihin itong gusto siyang makausap ng ama niya at naghihintay ito sa dining. Fine, maliligo lang ako. Maktol niya tsaka isinara ang pinto. Siguro 12:00 na siyang nakauwi kagabi. Dahil hindi siya makausad palabas dahil sa mga pulis. May dala pa man din siyang mga baril at oras na lumabas siya, sigurado makikita siya at mahuhuli agad siya. Kaya naghintay pa talaga si Denise na umuwi lahat ng mga tao sa labi bago siya gumalaw. Pagkabihis at nang makapag-ayos, ay bumaba na siya. Naabutan niya ang daddy niya na nasa harap ng mesa katapat ang kape at dyaryo nito na lagi naman itong ka-eye to eye. Good morning, Dad. Bati niya. Humalik siya sa pisngi nito at dumiretso sa upuan. Night out na naman ba tinanghali ka ng gising, Denise? Seryoso nitong ani. Hindi siya sumagot at nagsalin lang ng kanin sa plato. Anak, total nasa edad ka na. Gusto kong lumagay ka na sa tahimik. Natigilan siya at lumingon sa dako ng kanyang daddy. What? Ang gusto kong sabihin ay magpapakasal ka. Bigla siyang nasamid sa sariling laway. Dali-dali niyang ininom ang juice na nasa harapan niya. Ano? Wala ho akong balak, Dad, at wala nga akong boyfriend. Saglit siya nitong nilingon. Meron. Mag-aasawa ka sa ayaw sa gusto mo. Doon na siya tumayo. No way! Hindi siya nito pinansin. Kay Raiden Zapanta, siya ang pakakasalan mo, Denise. Tila biglang umugong ang tenga niya sa narinig. Parang isang kisap mata lamang ang naganap. Kahapon lang nila pinag-usapan ng ama niya.
Ngayon na ikakasal na siya, na hindi man lang dumaan sa proseso dahil mabilisan ang lahat. Ni ngayon lang din sila nagkita ni Raiden sa mismong City Hall kung saan gaganapin ang civil wedding. Hindi alam ni Denise kung bakit ganito kabilis ang lahat, kung ano bang naisip ng ama niya at kahit ang kasal niya ay minadali nito. Nakaputing dress siya na hanggang tuhod. Hindi siya ang pumili nito. Ni hindi nga siya na-inform na ngayon mismong araw ang kasal niya. Akala niya baka next month or next year. Nagulat na lamang siya nang biglang pumasok sa silid niya ang mga taga-ayos at kahit kaliligo lang niya, ay pinaupo agad siya at sinimulang make-upan. Para siyang robot. Kung hindi lang talaga siya nag-iisip, baka lumayas na siya. Pero dahil ang kahihiyan ng daddy niya ang laging iniisip, pikit mata na lamang ang lahat. Hindi niya alam kung hanggang kailan siya magiging asawa ni Raiden. Pero wala siyang balak na magtagal habang buhay. May karapatan pa naman siguro siyang magpakasal ng hindi pilit ang lahat. Isa pa, hindi ito ang fairy tale na gusto niya. Noon yun pero sinayang ni Raiden. Pinahawakan ng isang bakla ang white bouquet. Isang off-shoulder ang style ng dress niya, kaya labas na labas ang balikat at kitang-kita ang kanyang cleavage. Napakaganda niya, oo, pero hindi niya talaga feel na maikasal ngayon. Si Amara ay wala rito, hindi niya pwedeng isama. Nagtanong ang ama niya kung bakit ngunit hindi niya ipinaliwanag. Pinilit pa nito ngunit kahit iyon na lang ang salungatin niya. Nakayaya Elay ang bata at hindi niya ito idadamay sa kalukuhang ito. Hindi niya ipapakita si Amara sa ama nito. Let's go, iha. Kumapit siya sa braso ng dad niya papasok ng mayor's office. Labag man sa loob, no choice na siya dahil maging ang ama ni Raiden ay naroon na rin. Panay ang hingi nito ng dispensa dahil wala pang anak nito. Bakit parang baliktad yata? Di ba dapat ang bride ang nalilit o hindi sumisipot sa kasal? Bakit sa kanya iba? Maya-maya ay may humahangos na lalaki palapit sa pinto ang papasukan nila. Nakaputing long sleeve ito. Hindi niya maiwasang mamangha at matameme ng saglit. Noong isang araw niya ito nakita sa event, tapos ngayon na ulit. Pero bakit parang kumisig naman yata ito ng sobra? Dahil ba malayo ang pagitan nila noon at gabi pa? Pinawi niya ang mga iyon sa isipan. Hindi siya dapat humanga sa manlulokong ito. Hindi siya kailanman magkakagusto rito. Never again. I'm sorry po, tito. Traffic po kasi. No, it's okay, iho. It's okay. Aba, ang lapad ng ngiti ng ama niya. Pinasadahan niya si Raiden ng tingin. Ngunit nagitla siya nang magtama ang kanilang mga mata. Hindi niya maaninag kung ano ang iniisip nito. Seryoso ito habang nakatitig sa kanya. Siya ang unang nag-iwas. Baka kasi ano pang isipin nito. Ginagawa lang niya ito para sa ama at wala ng iba. Kung iniisip nitong gusto niya ang kasalan, doon ito nagkakamali. Sir, magsisimula na daw po ba tayo? Lumabas ng opisina ang sekretary ng ama niyang si Lucy at nagtanong sa daddy niya. Nilingon siya nito at si Raiden. I think pwede na, Lucy. Sagot nito. Tumango ang sekretary at bumalik sa loob. Sumunod naman sila. Nasa likod niya lang si Raiden. Alam niya dahil sa pamilyar na pabango nito. 3 taon na pero iyon pa rin ang pabango nitong gamit. Nasa magkabilang upuan ng daddy niya at daddy ni Raiden. Iilan lang ang naroon. Bukod sa ama nila ay naroon si Lucy na sekretary ng ama niya at PA naman ng ama ni Raiden. Si Manang Lusingdi na ginawang witness sa kasal. Habang nasa harap sila ng mayor, panay ang pagsasalita nito. Pero parang wala naman siyang naiintindihan. Hanggang sa naramdaman na lang niya na tumayo si Raiden, maging ang mayor. Tumayo na rin siya nang makitang nakatitig ang mga ito sa kanya. Iniabot nito ang palad para alalayan siyang makatayo. Ngunit hindi niya tinanggap ang palad nito. Hindi naman siya pilay para hindi makatayo ng diretsyo. Nahuli niyang ngumiti ito't napahiya yata. Hindi niya ito inintindi. You may now kiss the bride. Tila nag-echo sa pandinig niya ang salitang yun at paulit-ulit na naririnig ang salitang kiss. Natataranta siya habang paharap ito sa kanya. Nagyuko siya ng ulo ngunit marahang itinaas iyon ni Raiden. Parang gusto niyang tumakbo sa malayong malayo't bawiin lahat ng mga nangyayaring ito. Ngunit huli na, nang maramdaman niya ang malambot na labi nitong dumampi sa kanyang labi. Saglit siyang nawala sa katinuan. Napawi lang nang marinig niya ang palakpakan ng mga nakasaksi. Biglang umatras si Denise dahil sa hiya niya.
Bakit naman ganun? Ang bilis naman yata niyang pumayag sa halik. Ano bang nangyayari? Di ba't isinumpa-sumpa niya pa ang taong ito? Pero bakit ngayon ay tila na hipnotismo siya sa ginawa nito? Hanggang paglabas ng City Hall ay iyon lang ang tumatakbo sa kanyang isipan. Nag-uusap pa ang mga ito ngunit nauna na siya. Kailangan niyang umiwas. Denise, sa kotse ka na ni Raiden sumabay. May sasakyan po ako, Dad, remember? Ipakukuha ko lang yan kay Pancho mamaya. Kung wala lang talaga ang mga tao, hindi talaga siya papayag. Buti na lang at may nakakakita dahil kung wala, aarangkada siyang mag-isa. Sa isang sikat na restaurant sila dumiretso. Hindi na nga siya kumain dahil wala talaga siyang ganat na kay Amara ang kanyang isipan. Paano na nga pala si Amara kung ganun? Paano niya itatago ang bata sa ama nito? Hindi pwedeng ipakilala niyang anak nito ang anak niya. Kaya nga niya hindi sinabi dahil sa kasinungalingan ni Raiden. Isa pa'y baka gaya lang din niya na napipilitan ito sa kasal. Hindi, wala siyang sasabihin kay Raiden. Hindi siya aamin. Ano to? Sinuswerte? Hindi ganun kadali ang naging pag-move on niya, kaya bahala na. Matapos ng tanghalian, umuwi muna siya sa kanila. Kahit gusto ng ama niyang sumama na siya agad kay Raiden. No way. Mabuti na lang din at pumayag ang lalaki sa nais niyang bukas na lamang sila muling magkita. Dad, ano ba talagang naisip mo at pinakasal mo ko ng ganun kabilis? Natigil ito sa paghakbang. Kakapasok lang nila ng mansyon. Ngunit saglit lang iyon at humakbang itong muli. Dad, ipaliwanag mo nga sa akin dahil hindi ko kayo naiintindihan. Muli niyang usal. Sinundan niya ito hanggang sa library nito. Paglapat ng pinto ay doon na ito nagsalita. Listen, Denise. Hindi ko sana ito gagawin. Pero kailangan kong malaman kung ang pamilya bang iyon ang nagtatangka sa buhay ko o hindi. Ngayon mo sa akin ipakita na kayang-kaya mong gawin ito, anak. Naguluhan siya. Kumuha ko ng PI at lahat ng mga ebidensya. Ang pamilyang Zapanta ang tinuturo. Kailangan ko makasiguro. Ang kasal ay magtatagal lang hanggang sa malaman mo ang totoo, Denise. Nagitla siya sa narinig. Are you sure, Dad? Kumunot ang noon nito. Sure about what? Na ako ang kailangan po ninyo? Nagtaka siya dahil alam niya kasing wala itong tiwala sa kakayahan niya. I believe in you, anak. Alam ko kung ano ang kakayahan mo, Denise. Sinabi sa akin ni Kram na ikaw ang nasa likod ng pagpoprotekta sa akin every time. Kagaya na lang noong isang gabi. Naikuyom niya ang kamao. Si Kram talaga sinabi niya nang manahimik pero hindi pa rin pala mapagkakatiwalaan ng mukong na yun. I'm sorry. Nayuko siya. Isang mahigpit na yakap ang sagot nito. Ako ang dapat mag-sorry. I'm sorry, anak. Naluha na lang siya dahil ang akala kasi niya talagang galit ito sa kanya. Now, can you help me? Tumango siya. Yes, Dad. Tutulungan kita. Anya na may seryosong muka. Mas kailangan ni Denise na makasama si Raiden sa iisang bubong. Ang inaalala lang talaga niya ngayon ay si Amara. Oo nga't nangako naman ng daddy niya na ito muna ang bahala sa anak na apo nito. Pero ngayon pa lang kasi talaga siya mahihiwalay sa anak niya. Ayaw din niyang isama ang bata. Paano niya isasama? Di ba nga at ayaw niyang ipaalam kay Raiden na may anak sila? Pero sabi nga ng daddy niya, hindi rin naman ito magtatagal. Kaya magtitiis na lang muna siya. Mukhang no choice na nga rin siya kundi ang magtiis talaga na hindi niya makita ang anak ng ilang buwan. Hindi na rin siya tinatanong ng ama niya kung sino ba talaga ang tatay ng anak niya. Siguro ay napagod na rin ito dahil kahit anong gawin ito, hindi talaga siya umaamin, lalo pa ngayon. Pero minsan napapaisip din si Denise na baka nag-iisip ang daddy niya na si Raiden ang ama ng bata dahil nagtanong din ito sa kanya minsan kung naging magkarelasyon daw ba sila nung lalaki noon. Siyempre hindi ang laging sagot niya. Hindi talaga siya pabubuking, lalo na't baka ito pa mismo ang magsabi kay Raiden. Mahirap na. Sweetie, aalis muna si Mami, okay? Nakatitig lamang ito sa kanya. Ilang segundo bago ito sumagot. Kailan uwi ikaw, Mami? Anito na may mahinang tinig. Hindi naman magtatagal si Mami. Mag-work lang si Mami. Don't worry, anak. Lolo is here naman. Nayakap niya si Amara. Napakabata pa ng anak niya para sa mga ganitong mga sandali. Pero kung hindi niya ito gagawin, paano naman ang daddy niya?
Hindi kasi matitigil ang mga pagtatangka hanggat hindi niya nahuhuli ang totoong may pakana. Kailangan niyang pasukin ang mundo ng mga Zapanta upang malaman kung ang pamilya bang ito ang may kagagawa ng pag-ambush. Kapag hindi niya ito ginawa, baka may masamang mangyari sa dad niya. Take care, Mommy. Uwi ikaw Tumango siya na may tumulong luha sa mga mata na agad niya iyong pinahid upang hindi makita ni Amara. Yes, sweetie. Uuwi si Mommy. Be good, okay? Mahal na mahal kita, anak ko. Kumalas ito sa bisig niya at tinitigan siya ng bata. I love you too, Mommy. Malambing nitong wika. Lumabas siya ng silid ni Amara. Kasama pa niya itong bumaba dahil ihahatid raw siya palabas. Naghihintay naman sa baba ang kanyang ama. Kinuha nito si Amara at binuhat. 3 maleta ang naghihintay sa may main door. Pero mag-aagahan muna sila bago siya umalis. Here, take this, iha. Isang susi ng sasakyan. Para saan, Dad? Regalo ko sa kasal mo. Bahay sana kaso naunahan na ako ni Rofin. Si Rofin ay ang daddy ni Raiden. Thank you, Dad. Hindi ka na sana nag-abala pa. Bagong-bago pa naman ang sasakyan ko. Nagkibit-balikat lang ito at pinaupo si Amara sa kakahilang upuan ni Yaya Elay para sa bata. Anak, mag-iingat ka doon. Mahina nitong ani. Of course, siya pa ba? Lagi naman siyang nag-iingat. Masayang nag-agahan ng pamilya ni Denise. Ito na kasi ang huling agahan nila dahil aalis siya pansamantala. Hindi rin sila nagbibitaw ng mga malalalim na salita dahil kay Amara. Sumabay din kasi ito ng breakfast sa kanilang mag-ama. Masarap ba, apo? Tanong ng daddy niya sa bata. Malapit mo nang maubos ang pangalawang pancake. Masarap siguro yan. Can I try it, apo? Biro nito. Gamit ang plastic na tinidor, tinusok ni Amara ang maliit na bahagi ng pancake at isinubo sa lolo. Natatawa namang umayaw ang dad niya. Alam niya na hindi pababayaan ng ama niya si Amara. Sigurado naman siya doon. Sadyang mamimiss lang talaga niya ang kakulitan at kakyutan ng kanyang baby. Habang abalang nagtatawanan ng pamilya sa dining, lumapit si Manang Lusing sa kanila. Mula ito sa labas. Ma'am, sir, nandyan na po ang asawa ni Ma'am Denise. Bigla siyang nasamid. Agad niyang hinablot ang baso na may lamang juice at halos maubos niya iyon. Tsaka siya tumayo ng biglaan. Ano ka mo, Manang? Gulat na gulat niyang usal. Nasa labas po si Sir Raiden. Si Amara agad ang kanyang tinignan. Kinakabahan siya. Tumayo ang dad niya matapos magpunas ng bibig. Maghanda ka na, anak. Mukhang narito si Raiden para sunduin ka. Hinintay niyang tumalikod ito bago siya gumalaw. Yaya, huwag mo munang ilalabas si Amara. Nahiintindihan mo? Bakit po, ma'am? Just do what I've said. Sa kusina kayo dumaan, Yaya. Huwag kayong lalabas hanggat hindi nakakaalis ang bisita. Doon muna kayo sa silid mo. Madiin niyang usal. Tumango naman ang yaya ni Amara kahit hindi nito naiintindihan kung bakit kailangan iyong gawin ng babae. Bago siya tumalikod, siniguro muna niyang nakaalis na sa dining ang dalawa. Nagpahabol pa siya ng halik sa noo ng anak niya. Tsaka siya nagmamadaling sumunod sa kanyang daddy. How are you? Pinagbuksan pa siya nito ng pintuan at ito na mismo ang nagbuhat at nagkarga ng mga bagahe niya. Nagmamadali siyang pumasok upang makaalis sila agad. Hindi pwedeng magtagal pa ang taong ito sa mansyon dahil kapag hindi siya nag-ingat, malalaman ito ang itinatago niyang sekreto at hindi iyon pwedeng mangyari. Pagsara ng pinto, hindi na ito muling nagsalita. Mukhang napansin yata nitong ayaw niyang makipag-usap. Akala niya, diretso na ito sa driver's seat. Ngunit tumigil ito at nakipag-usap pa sa dad niya. Kinabahan na siya at walang humpay na tingin sa main door. Hindi niya naririnig ang usapan ng dalawa. Pero sa pakikipagkamay at ngiti ng ama niya, halata na nagpapasalamat si Raiden. Ilang sandali rin bago ito pumasok at doon na siya nakahinga ng maluwag. Pero biglang kumabog ang puso niya nang bigla itong dumukwang sa mismong harapan niya. Sunod-sunod ang paglunok na ginawa niya na may namimilog na mga mata. Hindi niya alam kung ano ba ang susunod na reaksyon dahil dagundong ang kanyang puso. Amoy na amoy din ni Denise ang pabango nito. Mas kinabahan siya nang hindi ito nagalaw. Magsasalita na sana siya nang marinig niya ang pagtunog ng seatbelt sa kanyang gilid. Natamemi na lang siya dahil sa mga pumapasok sa kanyang isipan. Bakit pa kasi ngayon pa niya nakalimutang magkabit ng seatbelt
gayong hindi niya naman nakakalimutan sa tuwing sasakay siya ng sasakyan. Tila siya ang nahiya sa sarili. Iniwas niya ang mga mata nang magtama ang kanilang mga paningin. Pag-usad ng kotse ni Raiden, ibinaba na rin niya ang tanaw. Inabala ang mga mata sa pagmamasid sa labas ng bintana ng sasakyan. Paraan na rin niya iyon upang ikalma ang patuloy na nagkakarambolang tibok ng kanyang puso. Here, may inabot itong 2 sobre. Walang imik na tinanggap niya iyon at binuksan. 2 tiket, trip to Italy, regalo daw ni Dad bukod sa bahay. Ibinalik niya iyon sa loob ng sobre. Hindi ko kailangan yan. Malamig niyang usal. Alam niyang tinignan siya nito. Hindi ibig sabihin na kasal na tayo. Maayos na ang lahat, Raiden. Hindi ganun yun. Alam mo rin kung bakit tayo nakasal. Anya't muling ibinalik sa labas ang tingin. Hinding-hindi niya makakalimutan ang kasalanan nito sa kanya. Ang akala niya oras na ibinigay niya ang kanyang sarili, pakakasalan na siya nito. Ngunit hindi. Nahuli niya itong may katawagan at Honey pa ang tawagan. Kaya naman pala dahil may iba itong girlfriend. How many times do I have to tell you that? Tumigil ka, wala na yun. Tapos na rin ang kabanatang iyon, Raiden. At ngayon isipin mo na lang na bago lang tayong magkakilala. Ayos lang kahit makipag-date ka. Ayos lang kahit makipagkita ka sa mga babae mo. Dahil ang kasal natin, business only. Huwag kang mag-alala, hindi ako mangingialam sa'yo. Usal niya upang ipaintindi dito na wala siyang pakialam sa taong ito. Hindi siya pumayag sa trip to Italy dahil para lang naman iyon sa totoong mag-asawa. Honeymoon package pa raw. Wala siyang interes dahil ang gusto lang niya ngayon ay makapagpahinga. Sa isang subdivision sa Quezon City sila dumiretso kung saan ang bahay na regalo raw ng ama nito. Kala niya simpleng bahay lang iyon. Ngunit ikinagulat niya nang makita ang napakalaking glass house. Mukhang alam ng daddy nito ang uri ng bahay na gusto niya. Halos salamin ng buong 2nd floor. Pati ang salay kitang-kita mula sa labas. Namamangha siya habang palapit. Napakaganda ng landscape at mga hardin. Milyon ang presyo nun. At nagustuhan talaga niya. Pati ang interior design ay nagustuhan din niya. Did you like it? Sandali lang niya itong nilingon at tumuloy na sa pintuan. Walang reaksyon siyang pinakita. Dahil yun naman talaga ang gusto niya, ang maging malamig rito. Pero hindi niya maipagkakaila na humahanga talaga siya sa tangkad, kisig at sa matipuno nitong katawan. Mas naging gwapo pa nga ito kaysa noong sila pa. Pero ano bang pakailam niya? Wala na ang noon dahil narito lang sila ngayon upang alamin kung ang tao bang ito ay isa sa nais magpapatay sa kanyang ama. Magandang umaga po, sir, Ma'am Denise. Pagpasok ng main door ay may sumalubong na babae. May edad na ito at halatang-halata na rin ang katandaan. Siya si Manang Helen. Dahil wala pang kasambahay para rito, hiniram ko muna siya kay Dad. Hello, Manang. Binati niya ngunit ikinagulat niya nang yakapin siya nito. Nagkatinginan sila ni Raiden. Napakaganda mo pala, Ma'am. Anito nang bumitaw ito sa kanya. Nahihiya siyang nagpasalamat. Si Manang Helen ay dati raw yaya ni Raiden at magtatatlong dekada na rin daw itong nagkakatulong sa mga Zapanta. Ibig sabihin, kilala na nito ang pamilyang iyon. May ideya agad na pumasok sa kanyang isipan. Pinili ni Denise na magsarili ng silid. Hindi siya kailanman tatabi kay Raiden. Pinili naman niya ang guest room kahit sinabi ni Raiden na sa master's bedroom na siya. Pinili niya ang silid na ang baba ay swimming pool at may katapat na malaking puno dahil magagamit niya iyon oras na may nangyaring hindi maganda. Lahat ng gamit ay dala niya. Mga armas ay isiniksik niya sa ilalim ng kanyang maleta. Nang mailabas lahat ng yun ay ipinasok niya sa kahon sa ilalim ng kama. Hindi siya pwedeng makampante dahil wala siyang kakampi oras na nagkagulo. Tanging mga baril lamang na ito ang tagapagtanggol niya. Ngunit magsisimula na ang buhay niya bilang Denise Miraflor Zapanta. Katatapos lamang niya mag-ayos ng mga gamit nang makarinig siya ng katok mula sa labas ng nakasarado niyang silid. Inakala niyang si Manang kaya inayos niya lahat ng mga natirang gamit bago tinungo ang pinto. Chinek ulit niya kung may mga gamit pang naiwan sa ibabaw ng kama. Wala na siyang nakita kaya binuksan niya na ang pinto. Ngunit halos mapasigaw si Denise nang biglang sunggaban siya ni Raiden. We're husband and wife, right? Bulong nito, kinabahan siyang bigla.
Hindi masamang gawin ang naisip ko ngayon. Dahil legal tayo, babe. Nagtayuan ang mga buhok niya sa buong katawan nang siilin siya nito ng halik. Kasabay ng pagtulak nito ng pinto gamit ang paa. Tsaka siya ipinangko. Raiden! Ngunit hindi na nasundan ang salita niya nang angkinin nitong muli ang kanyang labi. Animoy nabugbog ang buong katawan ni Denise pagbangon sa kama. Idamay na rin namang hita niya na parang puro pasa dahil ang sakit sa tuwing igagalaw niya. Para tuloy siyang pinagsamantalahan ng 10 lalaki dahil sa kanyang kalagayan. Kahit masakit ang katawan, pinilit ni Denise na tumayo para maligo. Baka sa paraang iyon, maibsa ng nananakit niyang katawan. Wala na si Raiden paggising niya. Nag-iisa na lamang siya't kumot ang tanging tumatapis sa katawan niya. Nagkalat din at nagkapunit-punit ang blouse niya maging ang undies dahil sa ginawa nito. Nagtataka nga lamang si Denise na kaya niyang makipagpatayan pero hindi niya kayang labanan ng malalakas na braso ni Raiden. Animoy sanay na sanay ito sa mabibigat at malalakas na kalaban na lahat ng gawin niyang pagpupumiglas at panlalaban walang nagawa sa lalaki. Yun na nga rin siguro ang dahilan kaya parang binugbog ang katawan niya. Sa sobrang puwersang inilabas niya, sa huli ay natalo naman siya. Aminin o sa hindi, sa huli ay hinayaan na lamang talaga niya. Siguro napagod na rin siya dahil kahit kasi anong gawin niya, sobrang lakas nito. Mga 20 minutos siguro siyang nagbabad sa bathtub nang may maligamgam na tubig. Nakatulong iyon upang mabawasan ang pananakit ng pagitan at ng buo niyang katawan. Paglabas ni Denise ay tsaka lang niya binuksan ang floor to ceiling curtain. Dapit hapon na pala, ilang oras pala siyang nakatulog, kaya pala nakaramdam na siya ng pagkalam ng sikmura dahil hindi pa siya kumakain ng tanghalian. Matapos magbihis ay lumabas na siya. Ngayon pa lang siya nakalabas simula nang pumasok siya ng kanilang silid. Magandang hapon po, ma'am. Pupuntahan na po sana kita para gisingin. Ani manang Helen, tila nahiya naman siya. Para kasing alam nito kung bakit siya napagod. Hindi na siya nagsalita para iwasan ang mga iniisip nito. Si Raiden ho, hindi niya mahagilap sa paligid ng lalaki kaya nagtanong siya. Si Sir po, nasa library po siguro niya ma'am. Hindi naman po siya umalis. Hindi na siya muli pang nagtanong at sumunod na lamang kay Manang sa kusina. Ano po bang gusto ninyong kainin ma'am? Nagluluto pa lang ho kasi ako ng hapunan. Dumiretso ito sa niluluto at iyon ay binuksan. Siya naman ay nagbukas ng two-door fridge para maghanap ng makakain. Chocolate cake at juice agad ang kanyang nakita. Paborito niya kasi ang chocolate kaya hindi na siya nag-isip pa. Nagkusa na siyang paghandaan ng sarili dahil hindi kasi siya sanay na may naghahanda para sa kanya. Kaya pala yan ang pinabili ni Sir. Nang makita siya ni Manang ay nagsalita ito ng nakangiti. Kumunot ang noo niya dahil hindi niya naintindihan kung ano ang tinutukoy nito. Nabingi na rin siguro siya dahil sa gutom. Nakatu-slice siya ng chocolate cake bago inubos ang isang baso ng pineapple juice. Maya-maya, tumalikod si Manang matapos magtimpla ng kaping puro. Kanino po yan, Manang? Naitanong niya. Para ho ito kay Sir. Nakalimutan kong nagpapatimpla pala si Sir ng kape. Pilit itong umiti. Hindi alam ni Denise kung anong sumayad sa isip niya at siya ang nagpresintang maghatid ng kape ni Raiden. Sige po ma'am, tsak matutuwa ho yun. Ngumiti na lang siya ng pilit kahit ang totoo, hindi siya sigurado kung tama ba ang gagawin niya o hindi. Para kasing hindi niya pa kayang harapin si Raiden, lalo na't nag-uumapaw ang galit niya rito dahil sa ginawa nito kanina. Pero siguro kahit sumabog siya sa galit, tatawanan lang siya nito't sasabihang magsampa ng kaso. Ganun kasi ang taong yun. Inayos niya ang suot na dress na hanggang sakong. Naka-flat sandal lang siya kaya hindi matunog sa tuwing itatapak sa sahigang kanyang paa. Kakatok na sana si Denise nang hindi pa nga naglalapat ang mga kamay niya sa pinto ay kusa iyong bumukas. Inayos niyo ba? Siguraduhin ninyong maayos ang trabaho ninyo. Good. Kayo munang bahala sa lahat. Leave ako in a week kaya wag ninyo akong iistorbohin. Bantayan niyong mabuti at ayokong may makalusot sa mga paningin ninyo. Napalunok siya ng sunod-sunod. Sino kaya ang tinutukoy nito at anong bantayan? Hindi kaya daddy niya ang tinutukoy nito? Kumatok siya. Doon lang tumigil ang pagsasalita ni Raiden. Come in. Nang marinig niya yun, hudyat upang siya ay pumasok. Nang makita ang mesa,
Agad niyang inilapag ang kape nito. Kulang na lang ay mabasag ang platito sa lakas ng pagkabagsak. Tsaka siya lumabas agad. Tinawag siya ni Raiden, ngunit tuloy-tuloy siya sa paghakbang. Kailangan niyang malaman kung sino ang tinutukoy ni Raiden. Matapos maihatid sa library ng lalaki ang kape nito, dumiretso siya sa silid niya. "Isend mo sa akin lahat ng mga information na makikita mo, Kram. Kung sino ang mga sangay ng Zapanta at mga kasosyo nila. I need to know all the details para mapabilis ang lahat." "Yes, boss." May ilan pa siyang sinabi kay Kram. Mga kailangan niyang gamit para malaman ang galaw ni Raiden. "Hello, sweetie. How are you?" Matapos kay Kram, ay si Yaya Elay agad ang kinontak niya para kausapin si Amara. "I'm fine, Mommy. I love you, Mommy." "I love you so much, sweetie. Miss na kita." Napalingon na lamang siya sa bumukas na pintuan. Sa lakas ng pagkalabog nun, ay tila kumawala ang kaluluwa niya ng panandalian sa katawan niya. Nasa labas ng pinto si Raiden na hindi maipinta ang muka. Binaba niya agad ang tawag at binalingan ulit ito, ngunit tumalikod na ito. Hinayaan niya na lamang at isinara ang pintuan, tsaka niya muling tinawagan ang anak niya. Pasado 7:00 ng gabi nang tawagin siya ni Manang. Maghahapunan ng araw. Sumunod siya agad kay Manang. Ito ang unang gabi na hindi niya kasabay sa hapunan ng kanyang anak, pero ayos lang dahil nakausap naman niya ito. "Is this your wife?" Natigilan siya nang mula sa ibaba ng hagdan, may babaeng nakalingkis kay Raiden. Maganda at matangkad, halatang sopistikadang manamit. Saglit lang niyang tinapunan ng tingin ng mga ito at umusad na patungo sa dining. "Wala ka talagang taste kahit kailan, Ray." Tahimik niyang naikuyum ang kamao. Kailangan magtimpi dahil siya naman ang nagsabing okay lang na magdala ito ng babae. Pero parang nagsisisi yata siya sa mga nasabi. Iba pa rin pala kapag tinutuon na. Dito niya talaga napatunayan na wala lang yung nangyari sa kanila. Mas mahalaga pa rin talaga ang mga babae nito. "Hi!" Hindi niya ito pinansin at wala talaga siyang pake. "Oh, suplada!" Narinig niya iyon kahit pabulong. Kumain siya ng tahimik at hindi inintindi si Raiden kasama ang babae nito. Kahit nagsusubuan pa nga hindi niya pinansin. Kumain siya ng tahimik at hindi inintindi si Raiden kasama ang babae nito. Kahit nagsusubuan pa hindi niya napinansin. Dahil the more natitignan niya ay parang may kung anong kirot na pilit kumakawala sa loob niya. Matapos ng hapunan ay may tumawag kay Raiden, kaya siya at ang babae ang naiwan sa dining. "Manang, aakyat na ho muna ako." Paalam niya sa matanda. "Sandali." Ngunit sa bilis ng kamay at alerto niya ay nahawakan niya kaagad ang pulsuhan nito na akmang hawak sana sa kanyang braso. Pinaikot niya iyon. "Aw!" Napangiwi ang babae. Binitiwan niya lang iyon nang makita ang mukha nito. "Ano bang problema mo?" Singhal nito. "Bakit hindi mo itanong sa sarili mo?" Bulong niya rito bago niya ito tinalikuran. Muling lumipas ang mga araw. Parang kailan lang siya pumasok sa tarangkahan ng glass house na ito. At ngayon, 1 buwan na siyang narito. Nakakaalis naman siya lalo na kung wala si Raiden. Sumasaglit si Denise sa mansyon para kamustahin ang anak niya. Gustong-gusto niya na itong makasama. Ngunit wala siyang magagawa dahil kapag dinala niya si Amara, siguradong malalaman ni Raiden ang tungkol sa bata. At iyon ang kanyang iniiwasan. Mas tumatag ang desisyon niyang hindi pa alam sa lalaki dahil sa babaeng dinala nito sa bahay nila noong 1 buwan. Nagpapasalamat na lang siya dahil 1 beses lamang iyon. Dahil kung naulit, baka mas malala sa pagpapaikot ng braso ang nagawa niya sa babae. Proud na proud pa ang hayop, pero pinilit talaga niyang wag maapektuhan dahil oras na makita nitong apektado siya, siguradong uulit-ulitin iyon ang hayop niyang asawa. Ganun kasi talaga ang ugali nito noon pa. Masyadong pilosopo at mayabang. Ngayong araw ay linggo, kaya magsisimba muna siya kasama si Manang Helen. Wala si Raiden, hindi niya alam kung nasaan. Hindi rin naman kasi ito nagsasabi kung saan pupunta at kung ano ang gagawin. Itong mga nakalipas na buwan ay naging kalmado siya dahil tumigil panandalian ang mga demonyong gustong patayin ng kanyang ama. Nakatulog siya ng mahimbing sa gabi at hindi na halos iniisip ang kalagayan ng dad niya. Ang nangyari sa kanila ni Raiden ay muling naulit, siguro 1 linggo matapos ang unang beses na may namagitan sa kanila. Hindi niya alam kung bakit siya nagpapaubaya na dapat nga kinamumuhian niya ito.
Hindi niya alam kung bakit siya nasasabik rito kahit may iba itong babae bukod sa kanya. Hindi niya makumpronta dahil siya mismo ang nagsabi rito nung una pa lang na okay lang na may babae ito. Pero nagsisi rin siya dahil sa mga sinabi niyang yun. Nais niyang bawiin. Ngunit alam niya na kapag ginawa niya iyon ay hahalakak si Raiden at magmamayabang pa. Kaya nga kahit gustong-gusto niyang magalit, hindi talaga niya magawa dahil kasalanan din naman niya. Pababa na si Denise ng hagdan. Naroon si Manang sa baba ng baitang at naghihintay. Nakita niyang seryoso itong nakatitig sa kanya. Ngumiti siya upang pawiin ang pagkakatulala nito. Napakaganda niyo po, ma'am. Ngiting usal ng maedad na babae. Kaya ba ito natulala? Salamat ho. Nahihiyang sagot niya. Isang dress na below the knee ang suot niya. Kulay purple iyon na plain na may mahabang manggas. Sa dulo ng manggas ay kulay itim. Ganon din ang laylayan. Nakabukas ang 2 botones ng suot nito sa bandang dibdib. Ngunit hindi naman lantad ang kanyang cleavage. Inayon niya kasi ang kasuotan sa dadaluhan nila. Isang 3 inches black estilito ang suot niya. At isang black handbag na pinaglagyan niya ng 35 baril na ibinalot sa panyo. Hindi siya pwedeng mawalan nun, lalo na't hindi niya alam kung ano ang susunod matapos ng simba. Kadalasan kasi may nakaambang panganib sa mga hindi mo inaasahan na mga lugar at oras. Maikli lang ang buhok ni Denise hanggang balikat iyon na straight na may kulay na gold, bagay na bagay sa kulay niyang tisay. At dahil wala ang driver, siya ang nag-drive ng sasakyan na nasa garahe. Ang ganda ng kotseng iyon at alam na alam niya na mamahali ng ganoong klase ng sasakyan. Pula na may kombinasyon ng itim. Sigurado po ba kayo, ma'am? Nag-aalangan pa si Manang Helen kung sasakay o hindi. Natatawa siyang sumagot. Of course, Manang. Alam ko naman po kung paanong mag-drive. Practice makes perfect. Biro nito sa dulo. Nakita niyang nag-sign off the cross ang matanda kaya natawa ulit siya. May nerbiyos yata ito sa mga sasakyan. Wala siyang sariling sasakyan dahil naiwan sa mansyon. Kaya pansamantala, ito muna ang kanyang gagamitin. Hindi naman siguro ikagagalit ni Raiden kung hihiramin niya ito saglit. Diyos ko po! Bigla niyang pinaandar at napahawak sa dibdib si Manang. Sa ugong ng kotse halatang wala pang gasgas. Maaga pa ang 7:15 para maghabol. 8 a.m. pa naman ang misa, kaya hindi siya nagmadali. Tumunog ang kanyang cellphone. Tinignan niya iyon habang ang isang kamay nakahawak sa steering wheel. Tinatahak na nila ang EDSA. Si Kram, sa ilang linggo ngayon na ulit lang ito tumawag. Isinuksok niya ang wireless headset sa kaliwang tenga, tsaka niya sinagot ang tawag. Boss, back up! Sigaw nito. Natigilan siya sa sunod-sunod na putok ng baril. Pinasadahan niya si Manang Helen. Nakatanaw ito sa labas ng bintana ng sasakyan. Where are you? Anya, kalmado lang ang boses niya kahit kinakabahan na. Nasa simbahan kami, kasama si Sir Arman at si Amara. Doon na sumikdo ang kanyang puso nang marinig ang sigaw ng kanyang anak mula sa kabilang linya. Napamura siya, bago'y binaba ang tawag. Tsaka niya pinaharurot ang sasakyan. Hindi niya na inintindi ang kasamang matanda na takot sa sobrang bilis ng kanyang pagpapatakbo. Ma'am, ano po ang nangyayari? Sigaw ni Manang Helen kay Denise nang tumigil sila sa tapat ng simbahan. Ngunit wala ng oras ang babae upang sagutin ang tanong nito. Yuko, Manang! Sigaw niya sa matanda. Tumalima naman ito agad. Wag ho kayong lalabas. Muli niyang usal bago itinali sa kalahating muka ang panyo na balot ng kanyang baril. Magsisilbi iyong face mask upang hindi siya agad mamukaan. Ma'am, sandali! Imuko ka lang, Manang. Huwag kang lalabas. Muli niyang sambit tsaka niya ibinaba ang handbag matapos sugutin mula roon ang baril. Kitang-kita ni Denise ang mga taong nagtatakbuhan mula sa loob ng simbahan. Sigawan at naguunahang makaalis upang hindi madamay sa nangyayari. Pilit siyang nakihalo sa mga taong naroon upang hanapin ang kanyang anak at ang kanyang ama. Patuloy ang alingaw-ngaw na mga bala ng baril. Maya-maya, nahagip ng mga mata niya si Kram at 3 pa sa mga tauhan ng kanyang daddy. Nasa gilid ng simbahan habang pilit inilalayo ang kanyang pamilya. Inasinta ni Denise ang lalaki nagpapaulan ng bala sa dako roon. Pasimple siyang gumilid sa may halaman at isang tira ang pinakawalan niya.
Narinig pa niya ang pagsigaw nito bago natumba sa simento. Nakita niyang lumingon si Kram. Sinenyasan niyang umalis na at siya na ang bahala. Ngunit hindi inaasahan ni Denise ang sunod na nangyari. "Mami! Apo!" Sa lakas ng sigaw ng anak niya, sinabayan pa iyon ng pagkawala ng bata sa kamay ng ama niya. Tumakbo si Amara sa gitna ng kaguluhan ni hindi na paghandaan ng mga tauhan ng mga iyon. Sumunod ang daddy niya at hinabol si Amara. Bigla siyang naalerto't napasigaw, "Cover them!" At sunod-sunod na kinalabit ang gatilyo na hawak niyang baril. Hinabol niya si Amara. Binuhat niya ito at itinakbo patungo sa likod ng puno katabi ng halamanan. "Faster, Dad!" Sigaw ang tanging nagawa niya, lalo na nang maubusan siya ng bala. Ilan lang kasi ang laman ng 35 hawak niya. "Mami!" Hiyaw ng bata. Umiiyak ito at patuloy na tumutulo ang mga luha. Pinunasan niya ngunit hindi mapoknat ang mga mata niya sa amang palapit sa kanya. Ngunit bigla na lamang siyang nagitla nang makita ng dalawang mga mata niyang tinamaan ito ng bala. "Daddy!" Napalingon si Kram. "Si Sir Arman, buhatin niyo!" Isa sa mga tauhan ng ama niya ang sumunod habang ang iba natira at patuloy pa rin sa pakikipagbakbakan. No, Dad! Hey, Dad!" Hindi niya pwedeng bitiwan si Amara, kaya hindi niya matulungan ng ama. Tinamaan ito sa balikat. "Kram, isakay niyo na si Dad, bilisan niyo!" Tumayo siya at paubos na rin ang kalaban. Ngunit may mga alingaw-ngaw pa rin siyang naririnig. Sa bilis ng mga pangyayari, hindi niya alam kung ano ang isusunod. Kung hindi pa umiyak si Amara, hindi pa siya magigising sa pagkakatulala niya. "Ako na." Singhal niya nang maipasok sa sasakyan ng kanyang ama. Pinaupo niya si Amara at pinaandar ang kotse ng dad niya. Mabuti na lamang at malapit lang ang sasakyan nito sa punong pinagtataguan nila. Nakagalaw siya agad habang back up niya si Kram. Sa huli ay pinaharurot niya ang kotseng iyon. Ngunit habang palabas ng highway, natamaan ng mga mata niya si Raiden. Pasakay ito ng kotse na dala nila kanina ni Manang Helen. Pero hindi ang asawa niyang inintindi, kundi ang daddy niya na saglit pa, mawawala na ng malay. Nauna si Denise sa hospital dahil agaw buhay na ang dad niya. Marami na ring nawalang dugo rito, kaya halos hindi na siya mapakali habang isinasakay sa stretcher ang ama niya. Nakasunod sila ni Amara. Hawak niya ang bata sa kamay nito at lakad-takbo ang ginagawa nila para masundan ng kanyang ama. Tinawagan na rin niya si Yaya Elay upang kunin si Amara sa hospital. Alam niya na siya ang pinagtitinginan ng mga tao roon. Dahil sa daming dugo sa suot niya at nakatali pa ang panyo sa gitnang mukha niya. Ginawa niya iyon upang hindi siya makilala agad ng kung sino sa simbahan. Kinalas lang niya iyon nang makarating sila ng bata sa tapat ng ER. Hindi na sila pwedeng sumunod sa loob dahil ipinagbabawal iyon. Binuhat ni Denise si Amara at kinalong nang maupo siya sa waiting area. Gamit ang panyo na ginawa niyang mask, pinunasan niya ang luha nito. "Mami, sino po yun?" Mukhang ang tinutukoy nito ay ang mga taong umatake sa kanila kanina. "Mga bad guys sila, anak." "Why, Mami? Ano pong kasalanan natin?" Hindi rin niya alam kung bakit kailangang gawin ito ng mga hayop na yun. Hindi niya alam kung bakit kailangang magpatayan. "Hayaan mo, anak, aalamin ni Mami. But for now, huwag mo munang isipin yun, ha?" Isang mahigpit na yakap ang nagpatigil sa pagtatanong ni Amara. Pagdating ni Yaya, ibinigay niya ang bata rito. Kaaalis lang ng anak niya nang dumating naman si Kram. May tama raw ang isa sa mga tauhan ng ama niya. Kinagamot na rin naman kaya hindi na siya nag-alala. "Boss, mukhang magkaugnay po ang lahat ng ito sa iisang tao." Anito. May mga ibinigay si Kram na impormasyon tungkol sa taong nasa likod nito at ang suspect na pinaghihinalaan niya ay si Rufin Sapanta. "Malalaman ko rin yan, Kram." May plano na rin siya kung paano malalaman kung may kinalaman ba si Rufin sa lahat ng ito. Oras na nalaman niya, siya mismo ang papatay sa taong yun. Lumabas muna si Denise ng hospital. Nagugutom na siya dahil anong oras na rin. Si Kram at ang dalawa pa sa kasama nito ang naiwan sa ER para maghintay. Bumili na rin siya ng tsinelas dahil nahihirapan ang paa niya sa suot na takong. Ngunit habang papasok ng entrance, otomatiko siyang napaliko ng daan. Nakita niya kasi si Raiden at may kasama itong babae. Ano naman ang kakayahan ng babaeng yun? Hindi nga makabasag pinggan. Narinig niyang usal ng kasama nito. "Shut up, can you?"
Si Manang Helen ang nagsabi. Sinasabi ko sa'yo, hindi siya yon. Lumingkis ang babae sa braso nito. Tila biglang nag-init ang kanyang tenga. Sunod-sunod na inhale-exhale ang ginawa niya para pakalmahin ang sarili. Dahil kung hindi, baka anong magawa niya sa babae na ito. Nakapagpalit na rin siya ng kasuotan. Baka kasi kung anong isipin ng mga tao kapag iyong purong dugong damit pa rin niya ang suot niya. Bumalik siya sa ER. Maliksing na patago si Denise sa gilid ng pader nang makitang may mga armadong lalaki ang naroon sa unahan. Nakaluhod si Nakram at nakatutok sa mga sintido ng mga ito ang hawak na mga baril ng kalaban. Pilit na binubuksan ang pinto sa pagkalampag nun. Naikuyom niya ang kamao. Paano siya kikilos? Wala siyang armas dahil naiwan niya sa kotse ang baril niya. Ngunit wala din naman iyong bala. Hanapin niyo. Singhal ng isa sa mga ito. Sige, tumalikod ang inutusan. Huwag mong papatayin dahil ang utos ay buhayin para sa perang makukuha natin kay boss. Naalarma siya. Isinuot niya ang hood ng jacket na binili niya sa labas kanina at tuloy-tuloy na humakbang. Ilalayo niya ang isa sa mga ito at doon niya pupuruhan. Hindi siya mamamatay dahil sisiguraduhin niyang ang mga kaaway niya ang siyang mauubos. Isang malakas na pagkalabog ang namayani sa bahagi ng restroom ng mga lalaki. Agad niyang isinuot muli ang hood ng kanyang jacket at isinuksok sa gilid ng bewang ang dalawang baril na nakuha niya sa nawalan ng malay na kalaban. Animoy walang nangyari siyang lumabas mula roon. Mabuti na lamang at walang umihi ng sandaling yun, kaya mabilis lamang niyang nagawa ang nais. Hindi siya papayag na may mangyari sa ama niya o kahit sino sa kanyang pamilya. Mukhang alam na rin niya kung bakit sila ikinasal ni Raiden. At dahil iyon sa pera nilang gustong kamkamin ng ama nitong si Rufin. Dahil sa nakita niyang ratings ng negosyo noong nakaraan ay ang ama niya ang number 1 at nangunguna. Samantalang pangalawa lang ang mga Zapanta. Mukhang wala nang ibang paliwanag doon, kundi nais ng mga itong kamkamin lahat ng meron sila. Uunahing ipapatay ang dad niya at dahil kasal na sila ni Raiden, mabilis lang maisaayos ang lahat. Bumalik siya sa ER, marahan ang kanyang bawat kilos. Akala niya ay naroon pa ang mga kalaban, ngunit wala na. Si Kram ay wala rin. Sinilip ni Denise ang ER, mukhang wala naman doon ang mga taong yun. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan si Kram. Ngunit hindi ito sumasagot. Nakailang dial na si Denise nang natigil iyon dahil dumating si Raiden. Wala na ang kasama nitong babae. Babe, I was worried about you. Parang biglang sumabog ang kanyang galit. Worried? O masaya ka dahil narito ang daddy ko sa hospital, Raiden? Nagulat ito sa sagot niyang yun. Mukhang hindi nito inaasahan na iyon ang kanyang sasabihin. Wait, what? Nakita kita kasama ang babae mo. Siguro ang saya-saya ninyo dahil sa nangyari. You mean tama ang sinabi ni Honey? Mas nag-igting ang bagang niya sa huli nitong sinabi. Hindi niya alam kung anong ibig nitong sabihin. Honey? Mukhang tama nga ang hinala ko. Pumayag ka sa kasal para makuha ninyo ng daddy mo ang lahat ng yaman naming hayop ka. Wala na siyang magagawa. Napagod na siya sa pagtatago. Biglang inilabas ni Denise ang baril at itinutok iyon sa kanyang asawa. Hey wife, please listen first, okay? Ikaw ang makinig sa akin. Alam ko, Raiden. Alam ko na ang lahat. Kaya wag mo binibilog ang isip ko. Pumayag ka sa kasal dahil malaki ang makukuha ninyo matapos ninyong patay ng daddy ko. Walang yaka. Gumalaw ito upang sana lumapit. Isang hakbang pa. Raiden, hindi ako magdadalawang isip na iputok ang baril na to. Sa galit niya ngayon sa taong ito sa ama nito, kayang-kaya niyang pumatay anumang oras. Raiden! Dumating bigla ang babae nito at tinutukan din siya ng baril. Try it, homewrecker, at nang dumiretso ka sa morgue ngayon mismo. Hindi siya natatakot. Wala na siyang ganun ngayon. Ibaba mo yan, honey. Sambit nito. No way, Raiden. Nakikita mo na. Just put down your gun, I said. Muling babala ni Raiden rito, kaya kahit napipilitan ng babae, itinapon ito ang hawak na baril. Listen, babe. Let me explain everything to you. Shut up! Umalis na kayo. Wala ka talagang isang salita, Raiden. Ito ang tandaan mo. Hindi man kita mapatay ngayon, sisiguraduhin kong mabubulok ka sa bilangguan. Boss! Napalingon siya sa likuran ni Raiden. Si Kram iyon. Buhay ito't hindi nadala ng mga hayop na yun. Doon na siya nagtaka. Ibaba mo ang baril mo, boss.
Hindi kalaban ng asawa mo. Ano? Explain. Sigaw niya. Hindi pa rin niya ibinababa ang hawak ng mga armas. Siya ang tumulong sa amin kanina, boss. Hindi kasi nag-iisip. Sabat pa ng babae. Shut up! Sinampulan niya ito ng isang bala. Napasigaw ang babae at napayakap kay Raiden, ngunit iwinasiwas ito ng kanyang asawa. Fine, ganyan ka na sa akin. Pag-iinarte nito, bumalik ang tingin niya kay Kram. Boss, ipaliliwanag ko. Ibaba mo muna ang baril mo. Hindi siya ang kalaban dito. Ilang ulit pa iyong inulit ni Kram bago niya ibinaba ang baril niya. Hinila ni Kram ang babaeng kasama ni Raiden. Ayaw pa sana nito ngunit wala itong nagawa nang buhati ni Kram na parang isang sakong bigas ang babae. Yeah, I am the son of Profin Sapanta. Pero hindi kami magkapareho ng paniniwala. He wants money. More money pero hindi ako. Alam ko na si Dad ang nagtatangka sa buhay ng ama mo. Ilang beses ko siyang pinagsabihan pero ni minsan hindi siya nakinig. So instead na pagsabihan ulit, ang mga tauhan ko ang pinagbantay ko ng lihim sa kilos ng ama ko. Every time na may binabalak ito, naroon sila to fight back para hindi magtagumpay ang dad ko. Hindi nito iyon alam. Dahil oras na nalaman ni Dad, kami ang mag-aaway. And about Honey, hindi ko siya babae. She is my stepsister. Natigagal na lamang siya dahil sa narinig niya. Noon ko pa gustong sabihin yun sa'yo. But you don't even listen to all my explanation. Pero bakit hindi mo ko kinausap? Na hindi ka nagabalang magpaliwanag. Wala kang ginawa, Raiden. About that, nagbanta si Dad sa akin. Papatayin lang din naman daw niya ang pamilya ninyo. Kaya wag na daw akong maghabol. At dahil kagaya mo ay si Dad na lang din ang pamilya ko. Nakinig ako pero lihim kitang binabantayan. Kayo ng daddy mo. Nito lang nakapag-isip si Dad na mas mabuti daw sigurong ikasal tayo para buong makuha ang lahat ng pera ng pamilya ninyo. Pumayag ako dahil una pa lang yun ang talagang gusto ko. Ang matupad ang pangako ko sa'yo, babe. Tumingin ito sa kanya. Nagulat siya nang hawakan nito ang kamay niya. I'm sorry, maging ako'y nahirapan din sa mga desisyon ko dahil ama ko ang kalaban ko rito. Pero nabuhayin ako nang maramdaman kong may nararamdaman ka pa rin sa akin. Ano? Sinong nagsabi sa'yo? Taas kilay niyang sagot. Listen, gusto kong maayos na ang lahat ng ito, babe, pero hindi ko mapakiusapan ng ama ko. May isa lang ako na pwedeng gawin. Natigil ang pag-uusap nila nang magring ang phone niya. Si Yaya Eli. Hello? Ma'am, tulungan niyo po kami. Si Amara, kinuha ng mga lalaki. Dumagundong ang puso niya sa sigaw at iyak ni Yaya Eli. Ano, Yaya? Anong sinasabi mo? Tumayo siya at sumisigaw na. Ma'am, si Amara kinidnap nila. Kinuha nila ang alaga ko. Naka-loudspeaker iyon kaya't rinig na rinig ni Raiden. Nilingon niya ito't namimilog ang mga mata nito. Saan? Saan nila dinala, Yaya? Hindi ko po alam, ma'am. Umiiyak ang babae sa kabilang linya. Ma'am, iligtas mo si Amara. Iligtas niyo siya. Nanginginig ang mga kamay niya na ibinaba ang tawag. Sino si Amara? Doon na tumulo ang kanyang luha. She's our daughter, Raiden. Nanginginig niyang usal. Hindi mo malang sinabi. Sa lakas ng singhal nito, nagulantang siya. Saglit itong nag-isip. Maya-maya'y nagulat na lang siya sa isang halik sa labi na ipinagkaloob nito bago sana tatalikod ng tawagin niya ito. Sasama ko, Raiden. Stay here, babe. Malinaw ang bili ni Raiden na wag siyang lalabas ng sasakyan at sumunod rito sa loob ng warehouse ng Zapanta Factory. Ngunit hindi pwedeng tumunganga si Denise at maghintay lamang na mailigtas ang anak niya. Bago siya lumabas ay tinawagan niya ang mga pulis. Isinunod niya si Manang Helen na nagbabantay ngayon sa hospital sa kanyang daddy. Nakalabas na raw ito ng ER at success ang operasyon. Nagpapasalamat siya dahil isa sa mga problema niya ay naayos na. Tinawagan niya si Kram na wag iiwan ng daddy niya hanggat hindi sila nakakabalik ng hospital. Ang tanging armas ni Denise ay 2 mga baril na 45 na kinuha niya kanina sa kalaban. Ayaw niya sanang sumuway kay Raiden pero hindi pwedeng wala siyang gawin. Pababa na ng kotse si Denise nang magulat siya sa sunod-sunod na putok ng mga baril. Kinakabahan siya, hindi para sa sarili, kundi para sa anak niya na nadamay sa gulong ito. Dire-diretso ang takbo niya patungo sa talahiban sa gilid ng lumang warehouse na iyon. Abandonado na at halatang halata naman.
Bukod sa sira ng ibang bahagi ng gusali, ay parang isang malakas na hangin lang, guguho ng 2-story building na iyon. Ayon kay Raiden, ay dito sila itinuro ng locator na ikinabit nito mismo sa relo na regalo ni Raiden sa ama nito noong kaarawan nito. Kailangan daw kasi nito iyong gawin upang malaman nito kung saan pumupunta ang daddy nito at malaman na rin ng lalaki ang bawat galaw nito. Bukod kasi sa locator, ay may speaker din yun. Alam ni Dennis na mahirap ito para kay Raiden, pero kasalanan din naman kasi ito ni Rufin. Nasilaw sa salapi at karangalan na maaaring matamo oras na nasa pinakataas na posisyon na ito ng negosyo. Nakakalungkot lang na may mga mayayaman na nilamon ng isip ng salapi ni hindi makontento sa yaman na meron ito at naghahangad pa ng mas mataas na pagkilala sa lipunan. Magkasalungat ang ugali ng daddy niya at ama ni Raiden dahil kahit mayaman na ang ama niya, ay mapagkumbaba pa rin ito't matulungin sa mga nangangailangan. Hindi kagaya ng ama ni Raiden na pera ang ginawang Panginoon. 2 sunod-sunod na putok ng baril ang pinakawalan niya. Nang makitang may kalabang lumabas ng gusali, humandusay agad dito sa simento. May isa pa at mabilis itong nakapagtago sa likod ng pader. Dahan-dahan ang lakad niya patungo sa likod ng building. Nasa loob ang mga kalaban at naroon din ang asawa niya at ang grupo nito. Sasama pa sana si Honey ngunit hindi siya pumayag. Stepsister daw ni Raiden pero napaghahalataan niyang may gusto ito sa kanyang asawa. Mukhang ang babae ding iyon ang kausap ni Raiden noon na narinig niya. Kaya siya tumakbo paalis at hindi na sinabi rito na siya'y buntis. Ang babae ding yun ang dahilan kung bakit siya nakipaghiwalay kay Raiden. Tapos hanggang ngayon nakadikit pa rin to sa asawa niya. Ang lakas din talaga ng loob. Naalarma si Denise nang muling makarinig ng putukan. Galing iyon sa taas. Narinig din niya ang mahinang sigaw ng isang bata. "Amara!" Bulong ng babae. Tuloy lamang ang hakbang niya. Alerto ang mga mata at katawan dahil alam niyang maraming kalaban ang nagkalat. Mayaman talaga si Rufin dahil ang dami nitong tauhan na handang mamatay at pumatay ng mga inosenteng tao para sa lalaki. Sisigaw pa sana ang lalaki sa may exit nang maunahan niya ito. Tigi-1 putok lamang ang kaya niyang gawin dahil tinitipid niya ang bala. Kung Armalite sana ito, baka wasak na ang katawan ng kanyang kalaban. Meron pa rito. Bawat galaw ng kalaban at sa tuwing makikita siya, ay tagi-1 bala lamang at tahandusay na ang mga ito. Hindi siya umamin kay Raiden na kaya niyang makipagsabayan ng patayan. Hindi naman kasi ito nagtatanong. Paakyat na siya ng hagdan patungo sa 2 palapag. Pero bumalik siya nang may mga yabag na narinig mula sa taas. Mabilis ang takbo ng 2 lalaki pababa. At nang makita niya mula sa ilalim ng hagdan na mga kaaway ito, ay gumulong-gulong na ipinagpatuloy ng 2 ang pagbaba ng hagdanan. Dilat pa ang isa ng humandusay sa sahig ng first floor. Iilan na lang ang bala niya. May Armalite na hawak ang bangkay sa kanyang paanan. Kaya maagap na kinuha iyon ni Denise at itinapon ng isang 45 hawak. Tsaka siya dahan-dahang umakyat. Napakalaki ng warehouse na ito. Dati raw itong factory ayon kay Raiden. Nalolo pa nito ang namamahala. Nalugi nga lang raw ng hawakan ng daddy niya noong kabataan nito. Kaya naging abandonado at hindi na naibangon muli. Ginawa na lang warehouse para mapakinabangan. "Mami!" Animoy pinupunit ang puso niya sa tuwing maririnig ang pagtangis ng kanyang anak. Mukhang malapit na siya dahil palakas ng palakas ang boses ng anak niya. Maraming mga plastic blue drums sa 2nd floor at toxic waste ang mukhang laman nun dahil may nakasulat na poison at isang bungo. Itinago niya ang sarili habang hinahagilap ang mga kalaban. "Kumakampi ka sa mga kalaban, Raiden. Akala ko ba'y tayo ang magkakampi rito?" Rinig na rinig niya ang sigaw na iyon ni Rufin. Mas lumapit siya. 3 plastic drums ang dinaanan niya upang makita ang mga nag-uusap. 5 ang tauhan sa panig ng daddy nito at sa panig ni Raiden, 2 na lang ang tauhan. Hawak ng isa sa kasama ni Rufin ang anak niya. Hila nito sa braso at nakatutok sa sintido ng kanyang anak ang baril ng lalaking iyon. "Listen, Dad. Anak ko ang batang yan. Apo mo! Apo mo, Daddy!" Sigaw ni Raiden. Gustong tumulo ng mga luha niya pero parang hindi iyon makalabas dahil sa nararamdamang galit. "No way. Wala akong apo at wala kang anak. Sinabi ko na sa'yo noon, Raiden, na huwag kang madadala sa kagandahan ng anak ni Arman. Pero anong ginawa mo, Raiden? Sinunod kita.
Buong buhay ko ikaw ang sinunod ko dahil ikaw na lang ang pamilya ko simula nang mawala si Mami. Dapat lang dahil ako ang humubog sa'yo. Pero ngayon sumasalungat ka. Gayong para rin naman sa atin ang lahat ng ginagawa ko, Raiden. Dad, please, huwag ang bata. Huwag ang anak ko. Pwede naman natin itong pag-usapan. Isang malakas na halakhak ang pinakawalan nito. Makukuha mo lang ang batang ito oras na napatay mo na ang Armando Miraflor na yon. Nagulantang na lamang si Denise dahil sa nais nitong mangyari. Ang anak mo, Raiden, o buhay ni Arman? Mamili ka! Sigaw ng maedad na lalaki. Lumingon si Raiden sa mga kasama. Kita niya ang kakaibang titig na iyon. Pero nang lumihis ang tingin nito, nakita siya mula sa malayo. Gulat ang biglang sumilay sa mukha nito. Tumango siya. Hindi niya alam kung naiintindihan siya nito. Pero nang ituro niya ang mga lalaki sa harapan ng mga ito, ay tila nakuha naman ni Raiden ang nais niyang ipahiwatig. Okay, Dad. Susundin ko na ang gusto niyo. Nang marinig niya iyon, doon na siya nagsimulang gumalaw upang lumapit sa pwesto ng mga kalaban. Kailangan niyang ibuwis ang buhay kung kinakailangan para sa mahal niyang anak. Denise! Sa lakas ng sigaw ni Raiden, kahit may tama siya, nagawa pa rin niyang makatama ng tatlong mga kalaban. Ang natitira ay mga tauhan na ni Raiden ang umubos. Napapangiwi siya ng makapaang gilid ng may tama na bala. Natamaan pa kasi siya ni Rufin bago ito nahulog mula sa second floor patungo sa simento sa baba ng gusali. Sigaw at iyak ni Amara ang sumunod sa mga putok ng baril. Isa-isang naubos sa mga kalaban nang tumayo siya kanina hawak ang Armalite. At dahil mababa lang si Amara, sa itaas niya pinatamaan ng mga ito. Matapos niyang sumigaw na yumuko ang anak niya. Masunurin si Amara, kaya nang sumigaw siya, agad na sumunod ito sa kanyang nais. Ni hindi na tinunghayan ni Raiden ang amang nahulog sa building dahil matapos nitong kunin si Amara na panay pa rin ng iyak, siya agad ang dinamayan nito. Come on babe, kaya mo yan. Be strong, dadalhin kita sa hospital. Napangiti siya nang mahawakan ng mukha ng anak niya. Mommy. I'm fine, sweetie. Okay lang si Mommy. Hinalikan ni Raiden ang bata bago nito inabot si Amara sa tauhan nito. Tsaka siya binuhat at mabilis na ibinaba ng gusali. Kararating lang ng mga pulis nang makalabas sila, kung saan tapos na tsaka pa lang dumating ang mga ito. Help us, please. May sugat ang asawa ko. May isang ambulansya at 3 nurse. Agad siyang inalalayan pahiga sa loob ng sasakyan. First aid lang ang inilapat at kailangan talaga niyang madala sa hospital. Kahit paalis na ang ambulansya, humabol pa rin si Raiden upang kunin si Amara para maisama ito ng lalaki. Ang mga tauhan ni Raiden ang naiwan doon at unang kinuhanan ng statement. Susunod na lang daw ang hepe sa hospital para sa makuha ang kanilang statement na mag-asawa at kung ano talaga ang nangyari. Patay ang dad ni Raiden, ngunit hindi nito yun inintindi. Siya at si Amara ang inuna nito. Raiden, papasok na siya ng ER nang malingunan niya ang babaeng palapit sa asawa niya. Lilingkis na sana ito, ngunit pinigilan ni Raiden na lumapit ito. Mukhang alam na rin ito kung bakit siya nagagalit. Buhat nito si Amara. Don't worry, ako nang bahala. Lumaban ka babe, nandito kami para sa'yo. Isang masuyong halik sa labi bago tuluyang pumasok ng ER ang stretcher na kinahihigaan ng babae. Si Raiden Zapanta ang nagpaliwanag ng lahat, mula umpisa hanggang sa natapos. Nagpa-preskon din ito upang mapabilis ang lahat. Ngunit kahit nasa preskon ito, ay dala pa rin ito si Amara. Napakaganda ng anak niya. Hindi niya akalain na may anak na siya at kamukhang kamukha niya. Naluluha pa siyang sinabi sa bata na siya ang daddy nito. Kaya nga kahit saan na siya pumunta, nakabuntot pa rin ito. Sobrang saya niya na malaman ng tungkol kay Amara. At siya na rin ang nagsabi kay Honey na tigil-tigilan na nito ang pagiging sweet dahil iyon din kasi ang naging dahilan kaya hindi raw sinabi ni Denise ang tungkol sa anak nila. Nagsisiring siya kung bakit umabot sa ganito. Siguro kung hindi siya nakinig sa ama niya. At may paninindigan siya baka walang patayan na nangyari. Siguro buhay pa ang dad niya. Ngunit wala din naman siyang magagawa dahil ito ang mismong pumili sa landas nito. Kamusta ang asawa ko, Dok? Pagbalik nila ng anak niya mula sa preskon, diretso sila sa private room ni Denise. Kalalabas lang din daw nito ayon sa doktor.
They are safe now, Mr. Zapanta. They? Tumango ang babaeng doktor. 1 and 2 weeks pregnant ang asawa mo. Pasalamat na lang talaga tayo dahil isang milagro't hindi nadamay ang baby sa sinapupunan niya. Tumingin siya kay Amara. Sweetie, may baby brother ka na anak. Galak na usal niya sa bata. Hindi pa natin alam ang... Baby boy na yan, Doc. We are sure of that. Baby daddy? Tumango si Raiden. Pinaikot-ikot niya sa ere si Amara dahil sa sobrang galak. Pati ang doktor ay napangiti din sa pinagagagawa nila ng anak niya. Thank you, Doc. Thank you so much. Nakipagkamay siya sa doktor bago ito lumabas para magpaalam. Ang ama ni Denise ay gising na rin at naroon lang sa kabilang silid katabi ng kwartong ito. Si Manang Lusing ang nagbabantay na kasambahay nila ni Denise dahil umuwi na si Manang Helen. Si Honey ay umiwas na rin dahil iyon ang kagustuhan ng kanyang asawa. Habang masayang nag-uusap ang mag-ama, dahan-dahan namang nagmulat ng mata si Denise. Makirot ang sugat sa kanyang tagiliran, kaya kahit gusto niyang igalaw ang katawan, hindi na lamang niya ginawa. Raiden? Mula sa sofa ay tumayo agad si Raiden nang tawagin niya ang pangalan nito. Sumunod si Amara at lumapit din sa kanya. Nakangiti siyang inabot ito ng palad. Mommy, you're awake na. Nakangiti nitong usal. Yeah, sweetie. How's my sweetie pie? I'm fine. Did you know, Mommy, na may baby brother na me? Sabi po ni Daddy. Napatingin siya kay Raiden. Sabi ko sa'yo anak, quiet ka muna eh. Nagtawanan ng dalawa. Mukhang naging close agad ang mag-ama niya habang tulog siya. Pero ano yung baby brother na sinasabi ng mga ito? Buntis ka, babe. At 1 buwan at kalahati na raw. It's a baby boy. Gulat na gulat siya dahil hindi kamusta ang narinig niya, kundi baby. Hindi siya nakapagsalita agad. Gulat na gulat syempre. Pero sobrang saya niya sa narinig na yun. I love you so much, babe. And I am sorry for all the mess I made. Ouch! Reklamo niya nang masagi ni Raiden ang kanyang sugat. Oh, I'm sorry, babe. Sorry, please, I'm sorry. Ang OA naman ito. Natawa na lang talaga siya. Hindi na nakasagot pa tinawanan na lang ang pagiging OA ni Raiden. I love you, Mommy. You too, baby boy. Sabay himas sa tiyan niya. I love you, Amara. Nilingon niya si Raiden. Biglang bumusangot ito. Tumaas ang kilay niya at nagtanong kung bakit. May sagot ang anak natin pero sa akin wala. Gusto niyang humalakhak pero baka bumuka ang sugat niya. Pigil na pigil ang kanyang tawa. I love you too. Basta wala na si Honey. Bulong niya rito. Swear to God. Itinaas pa nito ang kaliwang palad na animoy nanunumpa. Ayos na siya dun. Maayos na ang lahat at iyon lang ang mahalaga. Ilang araw bago niya nakita ang ama. Nakarecover na rin ito at mabilis na ring maglakad pero kailangan pa ng pahinga dahil sariwa pa ang sugat. Sinabi niya ang lahat, pati ang tungkol kay Raiden at ito ang hinahanap ng daddy niya na ama ng anak niya. Alam na alam ko talaga eh, ayaw mo lang umamin. Halatang halata naman anak, pero pinanindigan mo talaga ang kalukuhan mo, Denise. Natawa siya dahil nagyayabang pa ito. Fine dad, oo na, sorry na rin po daddy. Hindi na siningil ng ama niya si Raiden dahil patay na rin naman daw ang nasa likod ng lahat ng kaguluhan. Sa ngayon, masaya na ang buhay niya, lalo na nang malamang buntis siya sa ikalawang pagkakataon. Nagpropose si Raiden na ulitin nila ang kasal at sa simbahan na. Umuo naman siya pero after na raw niyang manganak dahil ayaw niyang maglakad sa aisle na malaki ang tiyan niya. At isa pa'y gusto niyang bigyan ng honeymoon si Raiden na hindi nito malilimutan, lalo na't hindi nila iyon nagawa sa una nilang kasal. Bumalik siya panandalian sa mansyon dahil alam niyang matigas ang ulo ng dad niya. Gusto niya itong bantayan dahil baka mabinat ang matanda. Pumayag naman si Raiden pero 1 linggo lang dahil kumuha ang dad niya ng nurse para rito at hindi na raw siya mahirapan lalo na at buntis siya. Ngayon ay nasa glass house siya kasama ni Amara at wala na siyang ibang mahihiling kundi ang panghabang buhay na kasiyahan at kapayapaan sa kanilang buhay. Naisip na rin ng daddy niya na ibigay kay Raiden ang pamamahala ng negosyo nila. Alam niyang kaya iyon ng asawa niya dahil matalino at madiskarte ito. Nakremate na rin ang bangkay ng ama nito at itinabi sa ina nito. Sana ay makita na ni Rufy ng tunay na katahimikan.
Dahil siya ay may kontento at masayang pamilya na kasama ng asawa at mga anak. Hindi niya alam kung nasaan na si Honey, pero balita niya, nililigawan ito ni Kram. Sana lang ay maging masaya na din ito at wag nang maghanap ng gulo. Dahil siya ang asawa ni Raiden, si Denise, Raiden Zapanta's wife.